At para sa ating mga balita, Pakistan, inabandona daw ng mga kapwa Muslim na bansa at mga tao sa Gaza malapit nang maubos dahil sa gutom. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Ang sigalot ngayon sa pagitan ng India at Pakistan ay walang pinagkaiba sa mga naunang hidwaan ng dalawang bansa. Ang India ay umaasa sa kanilang sandatahang lakas habang ang Pakistan ay nakasandig sa tulong ng ibang bansa. Pero ayon sa mga eksperto, may ilang mga pagbabago umano sa dalawang bansa ngayon. Kung noon ay madalas na nakaasa ang Pakistan sa mga kapwa bansang Muslim, ngayon ay tila humina na ang suporta ng mga ito sa kanila. Pakistan has always counted on support in the Islamic world. That support has weakened now. Batay sa datos, 96% ng mga tao sa Pakistan ay Muslim. Sa buong mundo, mahigit 12% ng mga Muslim ay galing sa Pakistan. Isa ito sa pinakamalaking bansang Muslim kasunod ng Indonesia. Bukod dito ay mayroon ding nuclear weapon ang Pakistan. Sa katunayan, sila lamang ang bansang Muslim sa mundo na mayroong ganitong sandata. Dahilan kung bakit naging malapit sila sa iba pang mga bansang Muslim sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia. Matagal nang umaasa ang Saudi Arabia sa mga sundalong Pakistani para sa training, sa paggawa ng armas at maging sa seguridad ng kanilang gobyerno. Hanggang ngayon ay may mga sundalong Pakistani pa rin sa Saudi at bilang kapalit, nagbabayad ang Saudi sa Pakistan. Pinapautang din ng Saudi ang Pakistan, pangalawa sa bansang China. Ayon sa ulat, may utang ang Pakistan sa Saudi ng mahigit $9 bilyong. Ganito rin ang uri ng relasyon ng Pakistan sa iba pang mga bansang Muslim. Nais kasi ng Pakistan na ipresenta ang kanyang sarili bilang protektor ng Islam. Pero ayon sa mga eksperto, hindi na ito epektibo ngayon. Kamakailan ay mabilis na kinondena ng Saudi Arabia ang naganap na Pahalgam terrorist attack na sinasabing sinusuportahan ng Pakistan. Sa katunayan, bumisita ang mga opisyal ng Saudi Arabia sa India bago ito pumunta ng Pakistan. Nananawagan na sana'y huwag nang palalain pa ang gulo. Kinondena din ng UAE ang pag-atake. Kinausap pa ng kanilang Pangulo sa Indian Prime Minister Narendra Modi pagkatapos ng insidente. Maging ang Malaysia, Indonesia, Bangladesh at Egypt, lahat sila ay kinondena ang Pahalgam attack. Nananawagan din sila na huwag nang palalain ang tensyon. Dalawang bansang Muslim na lamang umano ang sumusuporta sa Pakistan. Yan ay ang Turkey at ang Azerbaijan. Ibang-iba sa sitwasyon noong mga nakaraang siglo. Noong 1971 halimbawa, maraming mga bansang Muslim ang sumusuporta sa Pakistan. Iniisip nila na sinisira ng bansang India ang kamusliman sa Pakistan. Sa madaling salita, ginamit ng mga bansang Arabo ang relihiyon bilang basihan para suportahan ang panig ng Pakistan sa gera noong panahong yon. Pero hindi na ganun ngayon. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naging malakas na puwersang pang-ekonomiya ang India. Ang India ang pangatlo sa pinakamalaking kliyente ng mga bansang nagtitinda ng langis, kung saan nakadepende naman ang ekonomiya ng mga bansa sa Middle East. Ito ang itinuturong dahilan kung bakit hindi basta-basta kayang talikuran ng mga bansang Muslim sa gitnang silangan ang bansang India. Bukod pa rito, sinikap ng pamahalaan ng India na palakasin ang relasyon nito sa mga bansang Muslim. Mismong si Prime Minister Modi ang nag-invest ng oras at effort para mapabuti ang relasyon. At kinilala naman ito ng mga Gulf states. Sa katunayan, 3 sa mga bansang Arabo, ang Saudi Arabia, UAE at Bahrain, ang naggawad sa punong ministro ng India ng pinakamataas na parangal para sa kanilang bansa. Dagdag pa rito, tila umigsi na rin umano ang tiwala ng mga bansang Arabo sa Pakistan. Hindi na nagiging epektibo ang tulong at pautang na ibinibigay sa kanila.
Pinagtaksilan din ng Pakistan ang Estados Unidos na siyang itinuturing na pinakamalapit na kaalyado ng mga bansa sa Golpo. Halimbawa nito ay ang pagkakahuli ng teroristang si Osama bin Laden mismo sa Pakistan, dahilan kung bakit dumistansya noon ang mga bansang Arabo sa kanila. Dahil sa mga dahilang ito, naniniwala umano ang mga eksperto na unti-unting humihina na ang suporta ng mga bansang Muslim sa Pakistan. Dagdag pa rito ang paglakas ng ekonomiya ng India at ang pagbagsak naman ng ekonomiya ng Pakistan. Kaya karamihan umano sa mga bansang Muslim ay nananatili na lang neutral o walang pinapanigan. Tanong ngayon ng marami sa India, ano pa ang pwedeng gawin para tuluyang mailayo ang Pakistan sa mga kapwa nito Muslim na bansa? Naniniwala ang mga eksperto na mahirap gawin ito, lalo't malalim ang koneksyon ng Pakistan sa mga bansang ito dahil sa relihiyon. Kabilang ang Pakistan sa OIC o Organization of Islamic Cooperation na binubuo ng 57 bansang Muslim, kabilang na ang Pakistan. 3 beses na silang naglabas ng statement tungkol sa sigalot ng India at Pakistan. Matatandaan na inakusahan ng organisasyong ito ang India na gumagawa ng mga walang basihang paratang laban sa Pakistan. Pero sa ikalawang statement ng grupo, inalis na nito ang mga paratang laban sa India at sinabi na lamang na maging kalmado ang bawat isa. Pero sa ikatlong statement, kinundi na ng organisasyon ang mga pag-atake ng India sa Pakistan. Kaya nagdesisyon ng India na hayaan na lang manatiling neutral ang mga bansang Muslim. Ito na lamang umano ang pinakamabuting magagawa nila sa kasalukuyang sitwasyon. Sa ibang balita, mga taga-Gaza, malapit nang maubos dahil sa gutom. Nasa bingit na ngayon ng matinding taggutom ang Gaza ayon sa ulat ng maraming mga local at international media na nakatutok sa naturang lugar. Yan ay matapos ipagbawal ng Israel ang pagpasok ng anumang tulong sa lugar. Dahil dito, lalo na ngayon na inaasahang bibisita si Trump sa mga bansang Saudi Arabia, Qatar at UAE simula Martes, Mayo 13 araw sa Amerika. Kami, bilang mga taga-Gaza, ay nananawagan kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na itigil na ang digmaan, isang ganap at permanenteng tigil putukan. Nais naming muling maipatayo ang Gaza. Muling buksan ang mga border crossing, at makapasok ang tulong para sa mga nangangailangan. Naririnig namin sa balita na nais daw ng Hamas na palayain ang Israeli-American hostage na si Alexander. Kaya naman humihiling kami na papasukin na ang mga tulong, dahil kami ay nagugutom. Wala kaming pagkain, wala kaming harina, wala kaming kahit ano. Noong Lunes, sinubukang hanapin ng mga Palestino sa Jabalia ang kanilang mga mahal sa buhay na natabunan ng gumuhong paaralan na nagsisilbing pansamantalang tirahan para sa mga pamilyang lumikas. Ayon sa mga local health authorities, hindi bababa sa 15 katao ang di umano'y napatay sa mga airstrike ng Israel. Sinabi naman ng militar ng Israel na iniimbestigan pa nila ang ulat na ito. Magising kayo mga tao, tignan ninyo ang kalagayan ng Gaza at ng mga batang taga-Gaza. Ang digmaang ito ay hindi laban sa Hamas gaya ng sinasabi ninyo, o laban sa mga nananabutahe o terorista. Hindi iyon totoo. Ang totoo, digmaan ito laban sa mga bata ng Gaza, pinapatay ninyo ang mga batang taga-Gaza. Lahat ng namatay dito ay mga bata. Pati noong mga nakaraang panahon mga bata rin ang napatay. Pinalalayas ninyo ang mga bata, saan sila pupunta? Magising kayo mga tao. Inaasahan na haharap ang buong Gaza sa mas matinding krisis sa pagkain kung magpapatuloy pa umano ang pagharang ng Israel sa supply. Ayon sa mga Hamas, hindi bababa sa 57 katao ang namatay na sa gutom noong nakaraang linggo dahil sa blockade ng Israel. Sa kabila nito, wala naman daw balak ang Israel na itigil ang mga operasyong militar sa Gaza. Dagdag pa rito, sinabi pa ng Israeli National Security Minister na hindi dapat itigil ang gera laban sa Hamas at hindi dapat payagan ang pagpasok ng mga supply sa Gaza. Sa kanyang statement sa Israeli Parliament, sinabi ni Minister Ben-Gvir na ang pagbagsak ng Hamas ang siyang pangunahing layunin ng digmaan at ito lang daw ang paraan para maibalik ng Israel ang mga hostages sa Gaza. Ang lubos na pagbagsak ng Hamas ang tunay na layunin ng madugong kampanyang ito.
Ito lang ang tanging paraan para maibalik ang lahat ng ating mga bihag. Ginoong punong Ministro Benjamin Netanyahu, hindi tayo dapat tumigil. Binigyan ka na ni Pangulong Trump ng suporta. Sinabi na niya na kahit bumukas ang mga pintuan ng impyerno sa Gaza ay ayos lang. Pero lagi na lang tayong nagpapaliban, at nawawalan na tayo ng panahon. Dapat na nating itigil ang pagpapaliban. Dapat tayong maglunsad ng isang matinding opensiba. Sakupin na natin ang buong Gaza Strip, at hikayatin ang mga taga-Gaza na lumayas na at pumunta na lang sa kung saang panig ng mundo. Bago nito ay nangako naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itutuloy nila ang mas pinaigting pangkampanyang militar at walang tigil na putukan sa Gaza. Yan ay kahit pinalaya na ng mga Hamas ang pinakahuling American hostage na si Eden Alexander bilang good gesture niya rin para kay Pangulong Donald Trump. Ang pagpapalaya sa nasabing bihag ay bunsod na rin ng negosasyon sa pagitan ng Hamas, Estados Unidos, Egypt at Qatar. Pero ikinagalit naman ito ng mga kamag-anak ng mga Israeli hostages na hanggang ngayon ay hawak pa rin ng mga Hamas. Noong Lunes, nagtipon-tipon ang mga kamag-anak ng mga hostages sa isang plaza sa Tel Aviv. Nananawagan sila kina Pangulong Donald Trump at US Special Envoy to West Asia, Steve Witkoff, na ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap na mapalaya ang lahat ng mga natitirang bihag. Hiniling ng mga magulang na tapusin na ang gera sa Gaza at sumang-ayon na lang sa isang kasunduang ceasefire para mapalaya na ang lahat ng mga hostages. Sa isang banda, masaya ako ngayon sa paglaya ni Eden, pero sa kabilang banda, nalulungkot ako dahil kailangan pa ng mga pamilya ng hostage na magkaroon ng mga foreign passports para mapalaya ang kanilang mahal sa buhay mula sa pambibihag ng Hamas. Paano naman kaming may mga Israeli passports lang sa sarili naming bansa? Paano naman ang pagiging mamamayan namin dito? Tila hindi kayang protektahan ng gobyerno ang sarili nitong mga mamamayan. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.